Welcome back to this channel. Buying an investment property is a tried and tested way of creating or accumulating wealth. No? Kayo mga property investor, paborito nating investment product ito. No? Property investor din po ako, no? And I like this, di ba? No? So, pero buying an investment property, i-share ko sa inyo, no, na it's not about deposit lang and repayment, no? There's a lot of cost associated to that. So, pag-uusapan natin ito ngayon. Ang title ng video nito is The Real Cost of Buying an Investment Property. Kung bago ka, ngayon mo lang ako nakita, no? Ako si Rom, licensed financial advisor, accountant, and tax agent dito sa Australia. So, magbigay tayo ng example, mag-asawang Juan and Maria, gusto lang bumili ng investment property. Sabi kasi ng broker nila, afford na nila ang property na around 750,000. Meron na daw silang pang-deposit na 75,000. And they can service that loan, no? Yun ang ating scenario. Pag-usapan natin the cost of buying, no? Or the cost of capital, ang tawag namin dyan ng mga accountant. No? So, bibili ka ng 750,000, magdi-deposit ka ng 10%. Yun lang afford ni Juan and Maria. So, deposit na 75,000. And on top of that, magbabayad pa sila ng stamp duty worth 40,070 and LMI worth 32,554. So bakit nagbabayad sila ng LMI, no? Kasi hindi nila afford mag-deposit ng more than 20%, no? So 75,000 lang naipon nila. Saan ko nakuha itong figure na ito? Westpac, LMI, and stamp duty calculator. Pwede nyo gamitin yun yung mga bangko. Meron din sila nito, iba't ibang bangko na calculator. Stamp duty, ang scenario ko is bumili sila sa Victoria. So, yun ang kababayaran nila. On top of that, meron pang transfer duty, mortgage registration fee, land transfer. So, 1,970 approximately. Conveyancer, kailangan mo nito, or lawyer, around 900. Bibili ka ng worth 750,000 na property, so kailangan mo rin ng property inspection report, no? So, gumastos ka naman para makita kung walang mga anay o sira yung property yung binibili mo. So, around 400 siguro. Quantity surveyor's report, no? Kailangan namin mga accountant dito, no? One-off expense ito. Isang beses mo na siyang gagastusin. Kakalculate na yung depreciation ng property for the next 40 years, 750. So, the cost of capital, the cost of buying, or the cost of investing is 151,644. So, hindi mo pa pinapaupak. Bumibili ka pa lang, no? So, 750,000 ang binibili mo, gagastos ka nito, no? Dapat meron kang pera nito. Some dito pwedeng idagdag sa loan, stamp duty, LMI. So, kausapin mo yung mortgage broker mo kung papayag ang bangko, no? So, ongoing expense, paparenta mo na, di ba? Nabili mo na bigay na sa'yo yung ikaw nang may-ari, no? Ongoing expense. Ang ginawa ko rito, chinek ko yung aking tax return, no? Kung magkano yung binabayad ko, isi-share ko sa inyo, no? So, land tax, meron din calculator sa Victoria, no? So, yung SRO, land tax calculator, i-search nyo lang siya, ang lalabas na ito, eh. So, lalagay nyo yung taxable value ng land. So, in-assume natin na 350,000 ang taxable value ng land, 1,500 ang land tax niyan, or buwis sa lupa. State law ito, so iba-iba bawat state kung saan ka nakatira. Pest control, 300 ang binayad ko. Safety check, hindi ito every year, kasi last year meron akong 700 na chinards, pero prior year wala naman. So, dinivide ko lang siya na to. Ina-assume ko na every 2 years ang safety check, no? Ito yung mga fire check and everything. So, 350. Insurance, 1,300 ang binabayad ko. Maintenance, depende, no? Kung bago o lumang property na bili mo. Pero naglagay lang ako ng 1,000 per year. Property management, yung property manager ko, 1,800 ang sinisingil sa amin every year. Council rates, 2,300. Depende ulit kung anong council ka, no? Water, 1,100 ang binayad ko. Accountant, isiningit ko lang siya. Wala akong expense dito kasi akong gumagawa ng sariling tax return. Pero kayo, kunwari nung mag-hire kayo ng accountant, couple kayo, like si Juan and Maria, maaaring 250 each ang babayaran nyo, so 500 accountant's fee. And then yung interest, ito yung pinakamalaki, no? So, sa sitwasyon natin, si Juan and Maria, 10% lang ang kaya nila. Tapos tinap up down nila sa loan nila o sinama sa loan yung stamp duty and LMI. Approximately 740,000 ang kanilang inutang, 6% daw ang interest. It could be higher, depende sa bangko. So ang assumption lang natin dito ay 6%, no? So ang interest na binabayaran nila every year is 44,400. So magkano ang ongoing expenses niya? Kailangan nyo rin siyang i-consider. Kasi maaaring mawalan kasi kayo ng tenant daw. Di ba? No? Ang tuloy-tuloy itong mga expenses na ito. And this every year, if factor in your this is the cost of holding naman. No? Kanina, may cost of buying tayo. Ito naman yung the cost of holding. Di ba? Or ongoing expenses natin. Ang total nito is 54,550. Maring matanong mo sa akin, maring, di ba?
magkano kaya kung i-hold ko itong property for the next 10 years? Magkano kaya ang aking gagastusin, no? Very straightforward. So, pag-usapan natin yung ongoing cost, di ba, no? So, yung tinotal natin kanina na 54,550, tuloy-tuloy na expenses ito. I-times 10 mo siya. So, 545,500. Ito pa lang, ano? And then, subject sa inflation nito, no? So, may tayo naman kasi natataas yung council rate, water. So, inflation, you need to factor this in, no? Inflation is 2.4% ngayon, no? Ang Reserve Bank, tinatarget niya na within 2 to 3% lang tayo every year. Pero, so ongoing expenses pa lang natin, 545,500 in 10 years to hold that investment, no? Cost of capital. Di ba may binanggit ako yung cost of buying kanina, no? Ang total niya is 151,644. You need to add that kasi parang yan ang magiging cost natin, no? So you need to factor that in. And then number 3 is opportunity cost. Sinasama ko sa calculation ko sa cost of holding an investment property. Paano ko siya kina-calculate? Kino-compare ko yung return of Australian shares na 30 years return kasi niya is 9.2%. Return ng property is 5.9%. Parang may 3% siya na difference. So, bakit ko pinapactor yung opportunity cost na lost? Kasi ito yung cost of buying ko na 151,644. Nag-decide ako na binili ko ng property, hindi ko binili ng shares. In-outperform ng shares ang property. Nag-loss ako ng 3%. So, pa-factor in ko siya in my calculation. So, opportunity cost loss is 52,153. So, magkano ang holding cost ng property ni Juan and Maria for 10 years without factoring, no? Without factoring tax, without factoring tawag nito, inflation. Ongoing cost of 545,500, cost of capital na 151,644, and opportunity cost loss na 52,153. Ang total niya to hold that property in 10 years is 749,297. Bakit kailangan kong alam ito, no? Kasi idadagdag ko ito sa cost ng pagbili ko ng property na 750,000, no? So, parang napapansin mo, ang puhunan pala natin, itong magiging guide kasi natin pag ibenta natin yung property. I-dream na, gusto natin na yung binili nating 750,000, at least man lang magdoble siya in 10 years, no? Kung i-add mo yung dalawa, yung 749,297 at 750,000, ang puhunan pala natin is 1,499,297. So, we assume na dapat ang selling price natin, no, is above that, no? Kasi nga, parang malulugi ka, no? So, cost of holding is 1.5, selling price mo is 1.5, and then there's a cost of selling pa, di ba? Kung bibenta mo yun, may commission ng agent, magbabayad ka ulit ng conveyancer, professionals din ulit, no? So, may cost of selling din. So, minimum siguro, na sana, no? Sana all, na dapat ang property ay dumoble in 10 years, kahit man lang kumita, batong kumita tayo, no? So, nasabi ko sa inyo na buying property is not a magic wand to create wealth straight away, no? Hindi ibig sabihin na may investment property ka, yayaman ka lang in the future. You need to buy a right property din kasi, no? At the right time, at the right place, and hopefully below market value, di ba, no? Tax is not always a magic wand, no? Hindi ka bibili ng investment property because of tax, That's part of wealth creation, and I want you to be excited with tax, no? Pero hindi yan ang alpha and omega of buying an investment property. Na-discuss natin ang cost ngayon, no? Nakita mo na it's so costly pala. Hindi lang pala tax benefits ang pagbibili ng investment property. Paano i-calculate ang kung tumubo ba si Juan and Maria? Meron akong ginawang video dyan, ano? So, naka-factor na doon yung capital gains tax, the cost of selling, and the cost of buying. So, panoorin nyo yung video na yun para maging guide nyo naman siya, para malaman nyo on high level kung paano i-calculate naman kung tumubo kayo sa investment property. So, kung may natutunan ka ulit sa discussion natin ngayon, no? So, like, subscribe, at kung may kakilala ka naman na gustong maging property investor, i-share mo itong video nito sa kanya. Kita-kits ulit tayo next week.